Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, ako si Dante at isa ko sa mga taga-subaybay ninyo dito sa YouTube. Sumulat po ako sa inyo para i-share sana sa inyo ang aking kakaiba at nakakatakot na karanasan na alam kong mahirap paniwalaan pero totoong nangyari ito. Hindi lang sa akin kundi sa buong angka namin. By the way, nakakatuwa po na napapakinggan na rin po kayo sa Spotify. Papa Dudut, sisimulan ko ang aking kwento sa isang karanasang narinig ko sa aking tiyuhin. Dati daw, noong bago pa lamang siyang kasal sa asawa niya, may na-encounter daw siyang kababalaghan. Nakatira si Tito sa tabing dagat noon at ang tangi lang niyang kinabubuhay ay ang manghuli ng isda. Maaga pa lang ay umalis na si Tito para makarami ng huli. Ganon lagi ang buhay nila Tito. Bago sila ni Tita kasama ng pinsang kong makarating dito sa Maynila. Madaling araw daw noon nang pumunta na si Tito sa tabing dagat para sakyan ang bangka niya para makapanghuli ng isda. 5:00 pa lang noon at habang namamangka si Tito, may nakita siyang kulay puti na palutang-lutang sa dagat. Kaya pinuntahan ni Tito yon. Binilisan ni Tito ang pagsagwa ng kanyang bangka. Nang malapit na siya ay laking gulat niya. Nang nakita niyang kulay puti kanina ay isa palang kabaong. Nakalutang daw ito sa hangin at hindi sa tubig. Malaki daw ang kabaong na nakita niya na kasyang 4 na tao. Sa takot ni Tito ay nagsagwan siya ng mabilis at nang lumingon daw siya sa likuran niya ay halos nasa likod na niya yung kabaong. Nagdasal daw si Tito noon ng taimtim. Pagdilat niya ng kanyang mga mata ay nawala na ang lumulutang na kabaong. Sabi ni Tito, pag nakakita ka daw ng kabaong na lumulutang ay maaaring mamatay ka daw o may mamamatay sa pamilya o sa angkan mo. At yun nga daw, kinabukasan ay 4 sa kamag-anak namin ang namatay dahil sa aksidente. Lumubog kasi yung sinasakyan nilang Roro Transport kung saan ay marami noon ang namatay at nakita na lang yung bangkay ng 4 na kamag-anak namin na palutang-lutang sa dagat kasama pa ng ibang mga nasawi. Makalipas naman ng ilang buwan simula nang marinig ko ang kwento ni Tito tungkol sa lumulutang na kabaong ay namatay sa atake sa puso ang tatay ko. Bigla na mga nangyari at sobra kaming nagulat at nanlumo kasi akala talaga namin ay malakas si Papa. Palagi nga niyang pinagmamalaki sa amin na hindi siya nagkakasakit kasi vegetarian siya. Kaya gano'n na lamang ang panlulumo namin. Nang mamatay siya ng dahil sa sakit sa puso. Dumating ang burol ng aking ama at ako yung nakatoka na magpuyat para magbantay kay Papa kasi yung mama ko at yung panganay kong kapatid na babae ang naglalakad ng papers ng burial ni Papa. First day po ng burial ni Papa ay nagulat ako kasi nakitaan na namin ng kuto yung barong ni Papa. Buhay pa ito at gumagalaw pa. Samantalang hindi kinakapitan ng mga ganon si Papa dahil kalbo siya. Ang sabi daw pag ganon ay senyales na kinulam daw si Papa.
Hindi naman naniniwala si mama sa kulam kaya hinayaan na lang namin yon. Pero ako since teenager na ako noon ay curious na ako sa mga nangyayari sa paligid ko. Nagtanong-tanong ako at nalaman ko mula sa kumpare ni Papa na may mga nakakaaway pala ang aking ama sa trabaho. And back to the story. Lumipas pa ang ilang araw, natulog akong mga bandang 8:00 ng gabi at kami lang po ng pinsan ko. Oras po ang lumipas at nalimpungatan po ako na umiiyak yung pinsan ko sa tapat ng kabaong ni Papa. At doon ay sinabi niya sa akin na maghuhugas daw siya dapat kaso yung sponge ay puro kuto. Tumayo ako at pumunta sa kusina then piniga ko yung sponge pero wala naman yung kuto. Kinalimutan ko yon, Papa Dudut. Kasi akala ko ay guni-guni lang ng pinsan ko yon pero isang gabi habang nagbabantay ako. Habang kasama si Brother Alex na isang pastore nangilabot ako ng sobra. Na nagkaroon po ng usok mula po doon sa kusina hanggang sa may kabaong ni Papa. Sinundan ko yon at pagdating ko doon ay nakita ko si Papa na nakatayo doon. Kung ano yung suot niya sa kabaong ay yun din ang suot ng nakita ko. Papa Dudut, ngumiti sa akin ang papa ko pero napansin kong para siyang naiiyak na para bang hindi niya pa kayang umalis. Pagkatapos noon ay sabay tingin siya kay ate na mahimbing ang pagkakatulog. Tapos sa isang kurap ng mata ay nawala na siya pati yung usok. Tinanong ko naman si Brother Alex kung nakita niya si Papa pero ang sabi lamang niya ay usok lang daw ang nakita niya. At yun nga, Papa Dudut, bago iburol si Papa ay nagpatawag ng albularyo si Mama para alamin kung kinulam ba si Papa o hindi. At ang sinabi ng albularyo ay hindi raw kulam pero nakursunadahan daw si Papa ng kakaibang nilalang na nagpapakita daw kasama ng kabaong. May palagay siyang bago mamatay si Papa ay nakita niya ang nilalang na may dalang kabaong. Nang tanungin ni Mama kung nakakasiguro daw ba ang albularyo. Sabi ng albularyo ay hindi lang daw si Papa ang namatay sa lugar namin. May mga 2 pa raw siyang kasabay. At kapag nagpakita daw yung salot na nilalang na may dalang kabaong ay 3 agad ang kukunin nito sa lugar kung saan ito nakita. Sa kabilang banda akala ko ay doon na matatapos ang kabalaghan sa buhay ko. Pero 2 buwan matapos ang libing ni Papa ay hindi ko akalain na meron pa pala akong mararanasan na tulad ng naranasan ng aking tiyuhin at ng aking ama. Isang gabi kagagaling ko lamang noon sa isang party sa kabilang barangay, tumakas lamang ako noon kay Mama. Dahil sa totoo lang ay ayaw niya akong papuntahin doon. Kasi alam niyang gagabihin ako sa pag-uwi. Pasaway akong anak noon. Ayun, tumakas at nakiparty ako sa mga kaibigan ko, Papa Dudut. Pero nagpa siya akong umuwi noon. Bandang 9 p.m. Buti na lang at may 2 akong kaibigan na nagbabalak na ring umuwi at mga kapitbahay ko lang sila. Kaya naman sabay-sabay kaming uuwi. Hindi ko makakalimutan, Papa Dudut, may dinaanan pa kaming new gun na sinasabi ng karamihan ng taga roon na pinamamahayan daw yon ng mga engkanto. Pero dahil sa mga lalaki naman kami ay hindi kami naniniwala sa mga ganong klase ng kwento. Hindi nagtagal, habang naglalakad kami, ay may nakita kaming isang grupo ng mga lalaki na naglalakad din na may dalang kabaong na puti. Dante Makoy, nakikita niyo ba yung nakikita ko? Tanong ng kaibigan kong si Estoy. Oo, nakita namin, sagot ko. Hindi sila mga tao. Kailangan nating magpanggap na tulog para hindi nila tayo kunin. Sabi pa ni Estoy sa amin. Mukhang nakita na nila tayo. Natatakot na wika ni Makoy sa amin. Huwag kayong magpapahalata na nakita natin sila. At huwag kayong magpapakita na natatakot kayo. Dagdag pa ni Estoy. Ano nang gagawin natin?
Tanong ko sa kaibigan ko. Tingin ko nakita na nila tayo kaya kailangan nating magpanggap na hinimatay at tulog. Kasi kung tatakbo tayo hahabulin nila tayo hanggang sa mga bahay natin. At malaki ang posibilidad na patayin nila tayo kapag tumakbo tayo, ang sabi pa ni Estoy. At dahil sa mukhang hindi nga mga tao yung natatanaw namin, ay sumunod kami ni McCoy sa sinabi ng kaibigan namin. Naghimatay-himatayan kaming tatlo. Humiga kami sa lupa hanggang sa yung mga lalaki bigla na lamang kaming nilapitan at saka pinalibutan. Umikot-ikot yung mga lalaki sa amin at nagdasal ng Latin. Papa Dudut, akala ko noon ay mamamatay na kami dahil nakapalibot yung mga lalaki. Hanggang sa unti-unti silang umalis dala ng kanilang kabaong. Pag-alis ng mga lalaki agad na kaming bumangon at nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa makauwi kami sa aming mga bahay. Agad ko yung ikinuwento kay mama ang naranasan namin pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa akin. Sinabihan lamang niya akong magdasal sa Panginoon. Kinabukasan, balitang-balita sa buong lugar namin na marami sa mga kanayo namin ang namatay. Ang kutob namin ni na Estoy at McCoy dahil yon sa mga lalaking may dalang kabaong. Dahil siguro hindi sila humiga sa lupa at tinakbuhan lang ang mga lalaking may dalang kabaong kaya ganoon na lamang ang sinapit nila. Samantala dahil naman sa mga nangyari nagsimula na akong magkaroon ng trauma sa mga kabaong. Dahil bawat bangungot na nararanasan ko ay puro kabaong ang aking nakikita. Kaya simula noon ay hindi na talaga ako nagpupunta sa mga burol at tumatayo talaga ang balahibo ko sa buong katawan sa tuwing nakakakita ako ng mga taong pinaglalamayan. Sa kabilang banda lumipas ang mga taon at nakatapos na ako ng senior high school at magsisimula ng mag-college. Bilang bahagi ng celebration namin ng mga kaibigan ko ay nagplano kaming mag-outing noon sa isang resort sa Batangas. 3 days kami doon at talagang nag-enjoy kaming magkakaibigan. Samantala sa huling gabi namin sa resort ay umalis kami ng bandang 11 PM na at ang tropa kong si Michael ang magmamaneho ng aming sasakyan. Pero dahil sa traffic noon ay inabot kami hanggang 1:00 ng madaling araw at nasa daan pa rin kami. Samantala habang nasa kalsada kami ay may nakita kaming isang itim na sasakyan ang sumabay sa amin at tama lang ang takbo nito. Nauna kami dito since walang gaanong sasakyan sa kalsada noon. Maya-maya ay napansin ko na lamang na yung itim na sasakyan pala na nakabuntod sa amin ay isa palang karo ng patay. Tapos ay napansin ko rin na parang napunta na kami sa isang mahabang daanan na madilim. Michael, saan ka ba dumaan? Anong lugar ito? Bakit parang nakakatakot? Reklamo ko sa kaibigan kong nagmamaneho. Ito daw kasi yung sinasabing shortcut ng tito ko sa akin, sagot niya. Bakit parang di naman ito yung shortcut? Pahabol na sabi ko. Minakabuntot sa atin na karo ng patay, ang sabi ko. Tinignan naman ni Michael ang side mirror niya kung meron ngang nakabuntot sa amin. Wala naman Dante, sabi niya. Tumingin din yung mga kaibigan ko sa likuran ng sasakyan. Dante, wala namang karo ng patay na nakabuntot sa atin. Anila. Ayun karo ng patay. Sigurado ba kayong hindi nyo nakikita? Insist ko. Pero natawa na lamang ang mga kasama ko sa akin. Ito talagang si Dante kung ano-ano ang mga ini-imagine. Pang-asar nila sa akin. Mga loko, hindi ako nag-i-imagine. Sabi ko hanggang sa bigla na lamang akong natigilan nang pumantay na sa amin ang karo ng patay. Nakita ko kasi sa loob na wala itong driver na nagmamaneho. At saka sa loob nito ay nakita kong may laman itong isang malaking puting kabaong. Dahil dito ay nagpanik ako deep inside. Na-realize kong ako lang ang nakakakita noon. Natakot din ako kasi baka signos na ito na mamamatay ako. Kaya nagdasal na lamang ako ng mataimtim. Hanggang sa noong tumingin ulit ako sa labas ay naglaho na yung karo ng patay.
Kaya agad kong tinawagan noon sina mama para kumustahin at para sabihin na uuwi na ako. Agad kong ikinuwento sa kanya yung nasaksihan ko at narinig kong natakot si mama kasi bukod pala sa akin ay lumabas pala ng bahay yung kapatid kong lalaki na pangalawa sa panganay, si Kuya Harold. Natatakot daw si mama kasi dapat kanina pa raw 9 PM dapat umuwi ang kapatid ko. Pero madaling araw na at wala pa rin ito. Kaya pagkatapos kong kausapin si mama ay sinubukan kong tawagan si Kuya Harold pero hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Samantala 3:00 na ng madaling araw nang makauwi ako sa bahay. Agad akong sinalubong ni mama. Nag-aalala siya dahil hindi pa rin umuwi si Kuya Harold. Ang sabi ko na lamang kay mama na pupunta kami sa police station sakali mang hindi pa umuwi ang kapatid ko ng 5:00 ng umaga. Pero papadudot habang papasok na kami ni mama sa loob. Nagulat kami nang biglang may humarurot na itim na karo ng patay na katulad din ng karo ng patay na nakita ko kanina. At bigla na lamang siyang nawala. Dahil dito ay kinabahan ako. Kung dati kabaong lang ang kinakatakutan ko, ngayon ay pati na rin karo ng patay. Sa kabilang banda, pagsapit ng umaga ay hindi pa rin umuwi si Kuya Harold. Kaya nagtungo na kami sa police station para mag-file ng missing person. Pero wala pang 1 oras ay may tumawag sa cellphone ng mama ko. Informing na si Kuya Harold pala ay nasangkot sa isang aksidente. Nang umangkas ito sa motor at nabangga sa concrete barrier sa highway. Dead on arrival daw si Kuya Harold sa ospital. Around 1 AM pa raw. At hindi agad natawagan si mama dahil nawawala ang cellphone ng kapatid ko. Papadudot dahil sa nabalitaan namin ay labis ang naging panlulumo namin. Iyak nang iyak si mama at kaming magkakapatid ay magkakahalong lungkot at galit ang nararamdaman namin. Oo, galit kami noon sa nangyari dahil kaya pala bumangga si na Kuya Harold at yung kasama niya sa motor dahil ginitgit sila ng isang bus. Ganun pa man. Wala na rin kaming nagawa sa sinapit ni Kuya Harold kundi ang tanggapin na lamang ito. Sa bahay na lang namin binurol si Kuya Harold. Marami nagsipagdatingan para makiramay, mga kamag-anak namin na nagmula pa sa mga probinsya, mga kaibigan ni Kuya Harold, mga kapitbahay namin, at mga kaibigan na malalapit sa aming pamilya. Samantalang unang gabi namin at marami kaming kamag-anak na nag-overnight sa amin kaya natulog sila sa sala kung saan ay naroon ang kabaong. At dahil may tiyahin akong buntis at may pinsang special child, ay pinakiusapan muna ako ni mama na doon muna namin patulugin sila sa kwarto naming magkakapatid. Pumayag naman kami at lahat ng mga babae ay natulog sa kwarto namin habang yung mga lalaki, kasama na kaming magkakapatid ay doon natulog sa sala. Sa kasamaang palad, doon ako ipinuwesto sa tabi mismo ng kabaong. Siyempre nagreklamo ako kasi sa pagkakaalam ko kapag may patay, may pamahiin ang mga matatanda na parang bawal matulog sa baba ng kabaong dahil pwede raw itong isama ng taong namatay. Pero dahil sa siksikan na talaga kami ay no choice ako kundi ang mahiga katabi ng kabaong ni Kuya Harold. 11:00 pa lamang ng gabi nang tulog na ang lahat ng matatanda. Maliban sa mga kabataan, lalo na kami mga Gen Z na nagse-cellphone muna bago matulog. Ako ay naglaro pa ako noon ng online game habang yung isa kong kapatid ay nanood ng zombie movie. Pero pagdating ng 2:00 ng madaling araw, gising pa rin ako noon pero napansin ko nang tulog na rin ang mga kasama ko. Medyo nakaramdam ako ng takot at napatingin doon sa katabi kong kabaong. Pagkatapos noon ay nagtaklob na ako ng unan para makatulog. Pero papadudot, bigla ako nakarinig ng kumakatok sa loob ng kabaong. Hindi ba gawa yun sa kahoy? Nung una akala ko baka sa ibang gamit na gawa sa kahoy nang galing ang tunog. Pero na-trace ko ang tunog na nanggagaling mismo sa kabaong. Mamayang kaunti hindi nakatok sa kahoy ang naririnig ko.
kundi katok na sa salamin. Kaya lalo akong natakot at nagtalukbong at nagpretend na matulog. Pero Papa Dudut, ito ang mas nakakatakot. Mamayang kaunti ay may narinig ako naglalakad sa tabi ko. Nang dahan-dahan kong sinipin yon, tulog lahat ng mga kasama ko sa sala. Mamayang kaunti ay may nakita ko naglakad na lalaking nakabarong at naka-black slacks at black leather shoes. Nagulat ako dahil yung taong nakikita ko na nakatayo ay ang patay mismo. Tumindig yung balahibo ko at nakikita ko na tila nagsusukat ito. At ang mga taong tulog ang pinagsusukat. Pagkatapos magsukat ng patay ay nakita kong biglang nilagay sa bibig yung ginamit na panukat. At parang bumalik siya sa kabaong. Bagamat hindi ko naman naririnig na bumukas ang kabaong pero nararamdaman ko na parang umakyat ang bangkay ni Kuya Harold pabalik sa kanyang himlayan. Dahil sa sobrang takot ay napadasal na ako at hindi nagtagal ay nakatulog na rin. Nung bandang alas 5 na ng umaga, nagsisigisingan na ang mga kasama ko. Agad kong ikinuwento sa kanila ang nakita ko pero nagtawanan lamang ang mga kasama ko dahil imposibleng mangyari yon. Sabi ko ay nakita ko na may sinubong nakarol yung medidang panukat si Kuya Harold matapos siyang magsukat ng mga natutulog. Dahil sa curiosity ay nagpa siya ang mga tiyuhin at pinsang kong lalaki na tingnan ang bibig ng kapatid ko. At kahit nga hindi nabuksan ang kabaong ay kitang-kita sa salamin ang bibig niyang medyo nakabukas pa. Tapos nasa loob nga noon ang medidang nakarolyo. Napatingin sila sa akin at inakusahan pa na binuksan ko ang kabaong at ako ang naglagay ng medida sa bibig ni Kuya Harold. Pero tinanggi ko yon. Hanggang sa biglang nagpatay sindi ang mga ilaw sa bahay namin. Nakaramdam kami noon ng takot kaya nag-uunahan kaming lumabas noon sa bahay. Samantala may dumating na isang albularyo sa bahay namin. Dala yun ni Mama at doon ay pinatutuhanan ng albularyo na nagsasabi ako ng totoo. Dahil ang nasaksihan ko ay isa raw pangitain. Buti raw at nakita ko yung bangkay ng kapatid ko na nagsusukat ng mga taong tulog. Kasi kung lahat pala kami ay tulog, isa sa mga sinukatan niya ang isasama niya sa kabilang buhay. Kaya ang bilin pa ng albularyo sa amin, kapag may patay ay kailangan laging may bantay at huwag tutulugan dahil totoong nagsusukat ang patay. At yun na nga papadudot na ilibing naman ng maayos si Kuya Harold. Matapos siyang orasyonan ng albularyo. Matagal din ang inabot namin bago tuluyan naming natanggap ang pagkamatay ng kapatid namin. At sa awa naman ng Diyos ay hindi na ulit ako nakakita ng mga senyales tulad ng kabaong, karon ng patay at mga misteryosong lalaking nagbubuhat ng kabaong at mga patay na nagsusukat ng buhay. Pero ang sabi sa akin ay pwede pa rin daw akong makakita ulit ng mga ito. Kaya huwag na huwag ko raw kakalimutang magdasal sa ating Panginoong Diyos. Papadudot, ito lamang ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sana'y mapili niyong i-ere. Muli, maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Dante. Maraming salamat Dante sa pag-share mo ng iyong tunay at nakakakilabot na kwento sa aming programa. Marami tayong mga pamahiin sa patay na ating nakagisnan. At minsan ay tinuro pa sa atin ang ating mga ninuno. May mga totoo pero meron ding mga ginawa lang para manakot. Ganon pa man ay hindi naman masama na sundin ang pamahiin kung yun talaga ang iyong pinapaniwalaan. Pero wag din nating pilitin yung mga taong ayaw talagang maniwala. Sigurado kasing may rason o pinagdadaanan sila kaya sila hindi naniniwala. At sa mga hindi naman naniniwala sa mga pamahiin ay huwag nating pagtawanan yung mga taong naniniwala dahil katulad ng sinabi ko, may rason at pinagdadaanan sila na maaaring nagbigay ng dahilan para sila'y maniwala sa pamahiing yon.
Basta ang palagi nating tatandaan, totoo man o hindi ang mga pamahiin, isipin pa rin natin na ang will ng Diyos ang masusunod. Meaning ang kagustuhan niya ang mangyayari. Kaya naman magdasal lang kayo palagi sa Panginoon para maituro niya sa inyo ang tamang landas at hindi kayo maipit sa anumang mga problema. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa horror stories at manood ng Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut